still ongoing pa po yung kontrata ko. Umuwi lang po talaga ako kasi yung sitwasyon ko po ay medyo mahirap na po noong November. Nagkusa na po ako mag-exit kasi gusto ko pa pong makita yung anak ko. Opo. Makauwi ko ng buhay kaysa po mapauwi pa ako na wala ng buhay. Ano nangyari po doon sa nireferral na hospital para sa inyo? Nung nagpapasa pa ako ng requirements, sabi ng nanay ko, mga kailan po kaya kami makakakuha po ng benefits po para magamit namin sa hospital. Sabi po ng OWA po sa mama ko, baka mga 5 buwan po. Sabi ko, buhay pa po kaya ako nun. Kung nahubahala dyan, Sen. Rafi. Pero yung isa po na kailangan, yung tulong po sa kanya. Immediate po yun na maibigay namin. Willing po kami and ready to assist at kami ay humihingi ng dispensa doon sa naging ganong komento, Sen. Rafi. So kailan po siya pwedeng Yes, sir. sunduin? Yes. Yung araw na po, sir. Pasusundo na po natin. The treatment, ibibigay po namin yun. Walang problema. We take care of it totally. Lahat ng mga information mo kukunin ni Odette para ipasa po sa DMW sa Kasaowa nang sagay masundo ka na today. Okay, ma'am? Salamat po, sir. Ngayon po, ano po ang naging aksyon ng DMW at OWA after po na maere po kayo sa programa? Yung OWA po doon sa amin, sa Mindoro, at tapos yung DMW po, pumunta naman po sila doon mismo sa amin. Ngayong araw natulpo po. Kinabukasan, dumating na rin po sila. Tapos yung ina-apply namin ni mama ng mga benefits, binigay din po agad nila that day. Doon, naghanap na po sila ng ambulance. Dan dito po, si Ma'am Nancy po, 1 a.m. nandyan po siya sa ospital para hintayin po kami galing Mindoro. Then sila na po lahat nag-asikaso sa akin, si Ma'am Dindi at saka siya. Okay. Ano yung mga medical, ma'am, na naisagawa po sa inyo bago po kayo dalhin po dito sa accommodation? Yun po lang, yung CT scan po, kasi doon po makikita kung ano na pong result ng about po sa cancer ko eh. Opo, ano ang status mo? Yun nga ma'am, kumalat na po yung lymph nodes na before kasi ma'am nandito lang sa kanan. Ngayon both side na. Hindi ko lang po alam, hindi ko po masyadong nalinawan kung meron sa ibang part, pero ito meron na. Meron na po dito. Okay. And then ngayon po, ano po ang advice po ulit ng OWA po sa inyo dahil nabanggit po kailangan maidala kayo sa OFW hospital. Ano yung mga immediate assistance po nila sa inyo ngayon? For now ma'am, kasi hindi na po siguro madadala ng OFW hospital kasi tuloy-tuloy na po yung gamutan po dito. Ang gusto po ni Ma'am Dinde, mailipat po ako ng bahay, yung may lutuan, yung makakakain po ako ng mga fresh na pagkain. Hindi na po kayo pababalikin pa ng Mindoro. Dito na po kayo Manila hanggang sa gamutan, dire-diretso. Kasi for week, isang chemo, before that day, kailangan kong mag-laboratory po. So, chemo, laboratory. So, hindi po talaga makakauwi mo. Okay, so talagang Manila na po kayo Apo. tutuloy. Almost 6 session po yung chemo for now. So, after that, kung mag-CT scan ulit, pag meron pa, dagdag na naman. Pero kung matunaw siya lahat in 6 weeks, sana. Then, mag-start or mag-ano na lang siguro, parang maintenance na lang po ng gamot ng cancer. Okay. So, mga 6 weeks, mga isang buwan mahigit, ma'am, ano? In 1 month, ma'am, 3 session. May isang Okay. weeks na pahinga, and then 3 ulit for sunod po. Okay, so 2 buwan. So, after nun, Apo. saka malalaman natin kung mag-oral na po kayo. Apo. Doon po, posible baka pauwiin kayo. Apo. So, saang hospital po mag-umpisa yung chemo po ninyo, ma'am? Dito rin po sa Jose Reyes po. Sa ngayon po, ano po yung pagkain ninyo, yung accommodation, kamusta naman po? Yung pagkain po, sagot din po ng OWA at saka po yung bahay po. Sila po. Kaya dati hindi ko po naisip na sasagutin po nila, pero nung sinagot mo okay po, medyo naging panatag, less stress po talaga. Yes. Meron po akong lymph nodes stage 4. As of now, lumabas na po yung mga result, and yun po, medyo yung nararamdaman ko nung isang araw, actually unprocessed. Hindi ko siya basta-basta ma-absorb na dumadami na siya ganyan. Siyempre may takot, pero siyempre, yung alam ko rin sa sarili ko na kaya ko namang labanan. Pwede po ba malaman paano po ito nag-umpisa? Ano po ba ang nangyari? From cervical cancer, 2024, August. Then, nasa gamutan po ako until December. Natapos ko po lahat yon, radiation, chemotherapy, brachytherapy.
And then, naging okay na po ako noon. And then, nung last 2025, namatay yung papa ko. Umuwi po ako noon 20 days dito. Then, pagbalik ko po ng Europe, syempre po, nandun yung stress. Yun. Yung stress na yun, nagsimulang mag-metastasis naman po yung cancer ko. Then, dun ko na nalaman na another cancer na naman po yung naramdaman ko. Dun ulit ako hindi nakalakad. Humina ulit kumain, hindi makatulog. Kamusta po ba ang buhay po ninyo bilang OFW? Doon naman po, so far po, okay naman kasi libre naman yung bahay, buo naman yung salary mo. Pero medyo mabigat din po kasi yung trabaho sa hotel. Kasi lalo na sa aming mga Pilipino po kasi parang nakikita po nila sa amin na hindi, kakaiba kami kaysa doon sa mga kalahi nila. Kasi kami kaya namin gawin lahat eh. Ano po ang trabaho niyo po? Doon po, housekeeping po. Okay. Opo. Ilang years na po kayong OFW? Doon po, pa 2 years, pa 2 kontrata na po ako hanggang ngayong March. So, hindi din nila po ako kinakancel dahil iniisip nila, nagagaling po ako. Hindi nila kinakancel po yung visa ko hanggang ngayon. Yung HR ko lang nakikibalita sa akin kung kamusta na po ako, ganyan. Saka kaya po ako nag-stay talaga doon. Libre po kasi talaga yung gamutan. So, wala pa akong inaalala na pagpunta ko ng ospital, kahit wala kang pera, magagamot ka po talaga. Yun yung isa sa in-stay ko doon. Kaya lang by November, medyo nanghina na po ako kasi malamig, walang araw. And then, nagkaroon akong big problem na nahirapan na ako mag-poop. And then, every poop, nasa emergency ako para magpaturok na para mawala po yung pain. Ganun na yung nangyari. So, sabi ko, uwi na muna ako. Gusto ko pang makita yung anak ko. Sabi ko, ganun. Nabanggit yung ma'am na may anak po kayo. Po, ma'am. Ilang taon siya? 5 years old. 5 years old. So, ito yung pinakamatagal niya na ako nakasama, nakilala niya na ako. Kasi yung last, nung February, medyo nagulat pa siya na umuwi ako. So, 20 days lang kami nagkasama. Doon niya lang ako nakilala. Kasi yung during na umalis ako, medyo hindi pa niya ako tanda. Maliit pa. Opo. Magti Siguro 3 mga years 3 old. Opo. Anong pakiramdam niyo po nung nakita niya siya pag-uwi? Nagulat nga po siya. Sabi niya, mami ko to. Sabi niya, tingnan mo yung mukha o kamukha ko. Sabi niya gano'n. Sobrang hirap po. Kaya po nung medyo okay na po yung buhay ko, nung natapos na po ako ng pag-aaral, nakapagtrabaho din po ako dito sa Manila. Sabi ko po kay mama, umuwi na siya. Ako nang bahala sa kanya. Siya nag-alaga sa anak ko. Sabi niya sa akin, Mami, pumunta ka na kaya ng hospital. Sabi niya gano'n sa akin. Dahil yung nakikita niya ako nahihirapan, umiiyak din siya. Tapos ginaganyan niya ako, pinipray niya din ako. Yun. Ano po ang pangarap mo sa kanya? Bilang magulang, ma'am, mas gusto ko, ma'am, masunod kung ano yung gusto niya. Na kung ano gusto niya pag college na. Hindi po ako ang pipili kasi baka hindi niya rin magustuhan. Hindi ako nakakaramdam, ma'am, ng takot. Simula nung tinanggap ko sa sarili ko na Diyos na yung bahala sa akin. Yun, mas naging maluwag po sa puso ko na hindi ako takot mamatay. Even before, lagi kong dinadasal na wag kasi bata pa yung anak ko. Pero nung binitawan ko na lahat ng sa puso ko, sige Lord, sabi ko sa kanya, parang sinusuko ko na sa'yo yung lahat. Pero mas doon ko naman naramdaman, nung sinuko ko na lahat, doon ko naramdaman na parang mabubuhay pa ako ng matagal. Iba yung pakiramdam na may Diyos ka sa puso mo. Nung napalapit ako sa Diyos, mas lalo akong naging matibay. Mama ko po, sobrang salamat. Kasi alam ko, papagod po siya talaga. Katulad po nung pagpunta po sa inyo, wala po talaga makakapunta. Kasi siya nag-aalaga sa akin. May kapatid po ako na may baby. So, kahit gusto niya po akong tulungan, hindi po siya makakasama. And then, may pinsan po ako dito, si Ate Rowena. Siya po yung nag-message sa akin na, Kas, gusto mo ba pumunta ako sa tulpo? Sabi niya ganun. Kasi wala akong matutulong na pera sa'yo. Sabi niya, yun lang yung maitutulong ko sa'yo. Pupunta ako doon. Punta siya ng 5 a.m. Yun, asawa po ng Diyos na tawagan naman po kami. Sa kanya, maging matibay siya kasi may anak pa. At kami lang naman tatlo nagtutulungan. Mga kapatid ko, pamangkin, natulungan nila kami. Kaya bilib din ako sa anak ko. Ang tibay niya, biro mo galing Europe, 20 hours. Sabi namin, umuwi ka na, taglamig ngayon doon. Kasi kung hindi siya nakauwi, baka yun, talagang ang tibay na ng anak ko. Saka noon, may sakit po ako, nagmamahal. tinago ko po sa kanya yung sitwasyon ko. Tinago nila, hindi ko alam.
Ayoko po kasi ma-stress po sila ni Papa. Nalaman ko na lang yung nanganak yung bunso ko, yung cellphone ng kapatid ko napunta dun sa anak niya, hiniram ko. Pagbasa ko, iba, sabi ko, nak, ano ito? Si mama mo ito, saka lang siya nagsabi sa akin. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig noon. Sabi ko, bakit inanon niyo sa akin? Nilihim, di ba? Siyempre, magulang muna. Ay, alam na pala lahat ng kapatid ko. Ako lang hindi. Prayers ko lagi talaga, Lord. Bigyan mo pa siya ng mahabang buhay. Langalang sa apo ko para ma-enjoy naman nung apo ko na may mama pa rin siya at magulang. Yun talagang laging inanak ko sa kanya. Laban lang tayo na kaya natin. Pag-uwi ko po dito, yung bill ko sa hospital, yung natira kong sweldo, then dinagdagan po ulit nila. Then, umabot po kasi ma'am sa 300,000 yung 10 araw na niwala naman pong gumaling po sa akin. Kaya sabi ko, lumabas na lang tayo kasi lumalala lang ako dito at saka wala na rin akong ibabayad ka ako. Sabi ko, sabi ng kapatid ko sa akin, ano ate, manghihingi na ba ako sa Facebook? Sabi ko, nahihiya ako. Sabi ko, ganun. Pero wala na akong choice. Kasi mas gusto ko namang magbigay sa ako yung nanghihingi. Hindi lang isang OFW ma'am, yung benefits po sana ng makuha ko po sa OWA at saka po sa DMW. Pero so far naman po, ma'am, nagpapasalamat po ako sa OWA, ma'am. Kasi nasikaso po nila ako. Anong pakiramdam po ninyo na tinulungan po kayo ni Idol Rafi? Syempre po, ma'am, masaya kahit hindi lang po ako, lahat po ng mga kapamilya ko po, lahat ng yung kapatid ko, sabi nga ng kapatid ko po, nung bago po ako may-ari sa tulog ko, sabi niya, ate, yung prayers natin kagabi, natupad ka agad. Sabi ko, birthday wish ko lang mapansin ako ni Idol Rafi po. Yun lang. Kasi siya lang yung way para mapansin agad ako ng POA at saka ng DMW. Nabanggit din po ni Idol Rafi para kahit papaano hindi nyo problemahin po yung pambayad po sa dugo. Magbibigay rin po siya ng financial assistance. Thank you so much po. So ito po, 15,000 pesos po paunang tulong po ni Idol Rafi. Thank you so much po. Ang laking tulong po ito sa amin. Kasi wala naman kami work. Thank you po ng marami. Idol Rafi, thank you so much po sa pagtulong niyo po sa amin. Idol, nandito na po ako ngayon sa Manila at tuloy-tuloy na po ang aking gamutan. Maraming salamat po. Dahil kung hindi dahil po sa inyo, baka po hanggang ngayon po ay nagtitiis pa rin po ako ng pain sa bahay. Thank you so much po, Idol, at God bless po. Sana po marami pa po kayong ding matulungang mga OFW po katulad ko po. Salamat po. Senator Rafi Tolpo, maraming salamat po sa tulong ninyo at hindi nyo talaga kami pinabayaan mula sa Mindoro hanggang dito po sa Manila. Talaga pong pinapuntahan nyo pa po talaga po kami para kamustahin. Maraming salamat po and God bless po sa inyo. So far po, maganda naman po ang takbo ng gamutan. Okay, so ongoing po ang chemotherapy po ninyo, ma'am? Apo, bali nakadalawang beses na po ako. Okay. Sa mga sessions po ng mga nagdaan, kamusta po pakiramdam nyo ngayon? So far, ibang-iba yung gamot ng Europe at Pilipinas. So, doon iba yung reaction ng katawan ko, iba dito. So, talagang kailangan mo sundin yung medicine. Kasi yung medicine po talaga kami yung bumibili ng medicine na binibigay nila. Okay. So, may mga ilang sessions pa po kayong hihintayin, ma'am, no? It's depend, ma'am, kung matunaw po yung tumor ko agad, Mm-mm. matatapos ako sa 6. Pero pag hindi pa po siya tunaw, continue po siya. Ayun. Katulad na lang po ito, nakita po sa CT scan, Mm-mm. bago. Hindi ko siya alam. Mm-mm. Ang lalabas po ang result nito ng biopsy ngayong linggo. Kamusta po ang lagay po ni Ma'am Michelle at ano po ang mga naitulong po ng OWA sa kanya? Ang ngayon po maigigil na siya kasi nung nakita namin siya nung unang-una talaga, hindi siya makaupo. As in, nakahiga lang siya. Sa awa ng Diyos, sa tulong talaga ng Panginoong Diyos, talagang siguro malapit din siya sa Diyos. Ngayon, nakakaupo na siya. Tapos yun nga, pinaprovide po namin yung kanilang pagkain sa pang-araw-araw talaga. Tsaka yung upa ng kanyang tinutuluyan. Kasi yun ang po ang bilin ni Director din. Di kaya lagi po ako nandito kasi pinapasamahan po ako ng Director sila kung saan pupunta. Para po pag pumunta kami sa mga hospital, ako na ho ang naglalakad para mabilis. Kasi kung iba hindi makasingit dahil ang haba-haba ng pila, talagang binabantayan yun. Minsan hapon na kami nakakauwi. Kaya okay lang naman. At least may improvement. So, ibig sabihin, ma'am, no, ang provided ng OWA po nila, ay food and then accommodation po nila dito sa Manila. Tinatanong po namin siya kung stable siya doon, kung ayaw niya
ba doon, nililipat namin siya kung saan niya gusto para makita namin yung komportable siya at ma-relax yung katawan niya. Yun naman ang gusto ni director talaga. Tanungin mo si Michelle kung ano pang gusto niya, kung anong gagawin. Ganun po, hinahanapan namin siya. Kaya pangatlo na pong lipat namin to. Kausap na rin po siya ni admin kauna. Opo, kahapon. Ayan. Ano po ang napag-usapan nila? Kinausap po siya na magpagaling po siya. Tapos bibigyan po siya ng tulong ni admin. Meron pong ilalapit daw, ipaprocess. Sila na magpaprocess, hindi na sila ang maglalakad. Ang admin na po ng office nila ang mag-aasikaso po. Anong mga tulong daw po ito, ma'am? From DSWD, PCSO, at saka yung from admin po mismo. So, magandang balita po pala yun, Ma'am Opo, Michelle. ma'am. Ma'am, sobrang salamat kay Ma'am Nancy. Kasi talagang kahit siguro sa bundok kami, pupuntahan kami nito. Talagang malaking tulong. At lalo na po si Director Dinditan. Isang sabi mo lang po, walang pagdadalawang isip na okay, basta para sa'yo. At saka marami, gusto niya po talagang gumaling ako. Gusto niya, nagre-research po siya about sa sakit ko. Gustong-gusto talaga ni Director Dindi na matulungan po talaga ako. Ma'am Nancy, pwede po ba kaming ma-tour dito? Ayan. Dito po. So, bali, eto ma'am, may kusina. Kusina Pwede po. na po silang magluto. Ay, nakapagluto na po sila ngayon. Ayan. Kung makita ninyo, meron silang kitchen, meron silang dining, may ref din po. May Kanilang- steamer pa po pala yung kanilang may microwave pa. Then sa taas po, Sa taas naman po yung pinaka-room ni... okay, may Michelle. kwarto. Ito po ang kanilang CR. Tapos ito po na yung room ni Michelle. Maraming salamat po sa DMW, sa OWA po, kay admin po kahapon na ako po talaga ay hinarap niya, pinapunta niya po sa kanyang opisina para makita at saka mabigyan din po ng tulong. And then kay Director Dinditan na talagang hands-on sa akin at nagpapasalamat po ako na siya po ang Regional Director ng Mimaropa. At kay Senator Rapi Tulfo po na talagang lagi din po nandyan, updated. Kung may any concerns po, magsabi lang kayo ma'am para napupuntahan po namin kayo. Apo, ma'am. So ito po, pauna lang po uli. Kapag nangailangan po kayo, magsabi lang kayo ma'am ha. Ayaw rin po namin na na-stress po kayo para dire-diretso lang. Ma'am, 10,000 pesos po. Thank you so much po. Thank you po, Idol, sa tulong na financial po na hindi po kayo nagsasawa na tulungan po ako sa aking sitwasyon po. Thank you so much, Senator.